Bye guys! Thank you! Masakit na naman ang pa. So, yung pagbubuntis ko is sobrang critical. Hello guys! Good afternoon! Kumusta kayong lahat guys? Papasok ako ngayon sa work guys. At yan. Nasabot sa mata ng Hello guys! So, nag-aantay ako ng oras ng pasok ko. Nandito ako ngayon sa park. Yan. Dito ako ngayon sa Pepera. Si Jake gusto sumama sa akin dito sa trabaho. Sabi ko hindi pwede kasi kailangan kong mag-work ng 5 hours kasi nga wala akong work kahapon. Ay nako. So yun guys, gusto kong sagutin yung tanong sa akin ni ate. Marami po kasing comment dyan sa ating Facebook video na tinatanong na kung paano daw po kami nagkakilala ni Mr. Petro. So nagkakilala po kami ni Mr. Petro sa Cyprus. And yun po yung unang country ko na napuntuhan ko sa Europe. So, friend po siya ng friend ko. So, nung time po na nagkakilala kami, yun, nag-date po kami. At, bali yung lugar ko sa Cyprus ay malayo sa lugar niya. Parang isang city yung pagitan. Kapag off ko, sinusundo ako ni Petro doon sa bahay ng aking alaga. Kasi nag-alaga po ako ng matanda that time sa Cyprus. Nag-caregiver po ako. Tapos, yun, pagkatapos ng off ko, hinahatid naman niya ako pabalik doon sa bahay ng amo ko. Kasi guys, yung lugar nung asawa ko, si Petro, ay malapit sa dagat. Kaya doon lagi kami pumupunta na mamasyal. So guys, good morning. Gusto kong ituloy yung kwento natin kahapon. So dati nung na-meet ko po si Petro ay wala pa po siyang sasakyan dati. So pag nagde-date po kami, pinupuntahan niya ako sa sa bahay ng employer ko, ay nagko-commute po siya ng bus balikan. Sobrang haba ng 1 hour yata ba ang travel. Pupunta siya doon, sunduin niya ako 1 hour. And then pabalik papunta kami 1 hour. So pagdating doon sa bahay niya, magluluto kami and then lalabas kami. Ganun po ang namin. And then nagplan siya, sabi niya nahihirapan daw siya sa ganung sitwasyon, yung ganung namin kasi talaga matagal ang biyahe pag sa bus. So guys, ituloy natin. So nagtuloy-tuloy ang relationship namin and then sabi nga niya na gusto daw niyang bumili ng sasakyan. Sabi ko, ikaw ang bahala kasi pera mo naman yan. And then, yun, pinakita niya sa akin na ganito. Pinapakita niya sa akin online kasi marami naka-display na mga second hand na sasakyan. So, yun, may napili siya at pinakita niya sa akin. Sabi ko, okay naman. And then, nakabili po siya ng sasakyan. And then, yun yung ginamit namin sa pagsundo-sundo sa akin, pag gumagala kami. So, ipapakita ko sa iyo ang ibang picture. Yan, ito. Ito din yung nag-commute kami. So, yun ganun guys ang life namin nung magjowa pa lang kami ng asawa ko. And then, one day nagsabi ako sa kanya na baka mag-apply ako papunta ng Malta. Kasi pangarap ko talaga guys na mag-travel sa Europe. Yun yung dream ko talaga. Kaya nagpunta ako dito sa Europe. Ang plan ko, Italy, France, Spain, o diba? Ang taas ang pangarap. Gusto ko, pero wala ako sa plan dati na mag-aasawa ako. Kasi nga guys, diba, may anak na ako sa Pilipinas. So, ang plan ko is mag-focus na lang sa anak ko at sa pangarap ko. Yun nga guys, so hindi natin alam talaga ang mangyayari sa ating buhay. Hindi na-meet ko nga yung asawa ko. At nung sinabi ko na mag-apply nga ako at nag-ano na ako sa agency, itong asawa ko is parang nag-worried. So sabi niya, gusto na raw niya magpakasal kami. Gusto daw niyang pakasalan ako.
parang nag-isip ako noon, ang sabi ko pa naman, pwede naman tayo mag-wait, gusto ko muna mag-apply papunta doon sa Malta. Pwede ka naman pumunta kasi nga European ka. So, yung asawa ko is ayaw niya. Sabi niya, dito ka na lang, pwede ka naman magtrabaho dito sa labas. Kasi diba ang mga visa namin, kasi pumunta ko ng Cyprus guys is, ang visa ko ay sa bahay. Kasi nga diba nag-helper ako sa isang family doon. And then 3 months lang ako, tapos nag-release ako, nakakuha ako ng panibagong employer na nag-caregiver ako. So, yun guys, kasi mahal ko naman siya. So, nag-ano na rin ako, nagsabi ako sa magulang ko na gusto akong pakasalan nung nung boyfriend ko dito sa Cyprus. Tapos, yun nga guys, nag-process kami ng document and nagpaalam din ako sa employer ko. At natuwa yung employer ko, yun yung the best guys na employer ko, kaya lang namatay na nga kasi nga matanda na rin. Natuwa siya. Ang gusto pa nga nung employer ko guys na nung matanda na, doon kami tumira. Walang bayad, free, basta maalagaan daw siya. Itong asawa ko ayaw naman niya. Gusto niyang bumukod at para mag-start kami ng buhay mag-asawa. So, nung kinasal kami, yun, magkasama na kami nung asawa ko sa bahay, dun sa inupa niya apartment. Nagtrabaho ako sa restaurant. So, nag-apply ako sa restaurant, natanggap naman ako. Parang pinasok ako ng kaibigan kong Pilipina. And then, tuloy-tuloy yung trabaho din ni Petro. So, parehas kami may trabaho, maayos yung buhay namin, yun, ganyan. So, nung time na yun, siguro mga ilang buwan pa nakalipas, 2019, nalaman ko na buntis ako kay Jacob. So, yung pagbubuntis ko is sobrang critical, na sabi ng doktor, kailangan ko raw mag-stop sa trabaho para maalagaan yung pinagbubuntis ko. So, mamimili ako either yung baby or yung trabaho ko. Tapos guys, at that time, kinausap naman ako nung manager na may possible ako na parang umangat yung pwesto ko dun sa restaurant. Kaya lang, mas pinili ko pa rin yung baby ko, yun si Jacob. At nag-isip ako sa trabaho. Yan, si Petro ay nagplan na siyang bumalik ng Iceland. Tapos, ayun nga, buntis ako, nag-worried ako, maiiwan ako doon. So, okay lang sa akin. Kasi ang plano naman niya, sabi niya sa akin na pupunta muna siya doon at mag-work. Kasi nga, mas malaki ang sahod sa Iceland kesa doon sa Cyprus. Tapos, so, yun guys, umalis nga po yung asawa ko at iniwan ako mag-isa sa Cyprus. Buntis ako noon. So, kailangan niya rin kasi guys, kasi nga for the future. So, ang plan kasi namin guys, mag-work muna siya doon and then mag-isa ako, pinapadala lang niya ako ng pera at wala akong trabaho guys, mag-isa lang ako sa apartment. At ang balak niya, pagbalik niya ng Cyprus is kukunin na niya ako at dadalhin niya ako sa Romania, dito. And then, yung bahay naman guys, kaya nagpunta rin siya sa Cyprus, sa Iceland para ipaayos yung magiging bahay namin dito, yun yung bahay namin sa probinsya. So, yun yung kagandahan guys, kasi nga yung asawa ko is nagpundar talaga ng bahay para magsimula siya sa pag-aasawa. So, 'di ba, napaka-responsable. So, before niya ako dalhin dito, may maayos ng bahay. Yun nga lang, wala pang gamit, wala pa lahat, mga kutsara, wala. So, dun kami nag-unti-unti nagpundar nung nandito na kami sa Romania. Paunti-unti. Yung iba, bigay ng mga kapatid niya, yung magulang niya. So guys, hanggang dito na lang po ang aking kwento kasi kailangan ko nang maggayak at papasok sa trabaho. So may mga iba kong picture na hindi po nailagay doon kasi nga hindi ko siya ma-save. Yung ibang picture namin nung kinasal ako nandun sa isang cellphone na siraan na. Pero yung meron po ako sa dati ko pong account, meron mga picture doon. Kaya lang hindi ko siya guys makuha, kaya nag-i-screenshot na lang ako. So guys, hanggang dito na. I hope you like our love story, and yun, maraming salamat guys sa mga support nyo sa amin, and don't forget to like and share this video, and meron din po akong YouTube channel, pwede po kayo mag-follow my diary. Bye guys, maraming salamat, and I hope yun nasagot ko yung maraming comment na yan dito, and pwede rin kayong mag-comment kung ano pa yung gusto nyo itanong, and malay mo magawa natin siya ng video. Bye guys! Bye guys! Thank you! Masakit na naman ang pa.